Sa punto po ito, kumustahin natin ang level ng tubig sa mga pangunahing dams sa bansa. Kaya Pag-asa hydrologist Jason Bausa. Magandang tanghali po, Ginoong Bausa. Si Mariz Umali po ito ng Balitang Hali. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Una po sa lahat, Ginoong Bausa, ano na po ang status ng mga pangunahing dams natin ngayon? Kasi sinasabi po na sa Angat Dam kahapon, bumaba po ulit sa yung level ng Angat Dam. Opo, halos tuloy-tuloy naman po ang kanyang pagbaba. Ngunit yung kanyang pagbaba ay hindi ganong kalakihan. Opo, kumbaga, kumpara nung mga nakaraang araw, ay mas minimal na yung reduction na nararanasan ngayon ng pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam. Opo. Nakakatulong po ba yung cloud seeding na isinasagawa? Dahil po sa mga nakaraang araw, medyo cloudy nga po. Ang laki po ng difference, halos 0.1 po yung nabawas sa paglaki ng reduction. Opo, pero kasi syempre halos 90% po no ng tubig o yung pangangailangan ng tubig dito sa Metro Manila ay sinusupply ng Angat Dam. Paano po nakakaapekto ngayon itong patuloy pa rin na pagbaba, bagamat sinabi nyo nga po ay medyo minimal na yung reduction dun sa pangangailangan ng tubig sa Metro Manila? Nakakatulong po ito dahil sa imbis na 0.3 po yung binababa niya yung mga nakarang araw ngayon, nasa 0.2 na po siya. Alright. Ang sinasabi po sa atin ng NAPOCOR recently, nung nagkaroon po tayo ng pagkakataon na ma-interview sila, ang isa pong problema dun sa cloud seeding kasi ay napakalawak, daan-daang ektarya yung kailangang lagyan ng ulan, kumbaga, no, para talagang mapuno yung mga dam na yan o madagdagan man lang ng tubig. Ano po ba yung mga challenges na nakikita natin sa ngayon? Sa cloud seeding po kasi, kinoconsider rin po dyan yung wind direction, relative humidity. Ang dami rin pong kinoconsider na atmospheric phenomena na kailangan ma-synchronize kung saan lugar talaga may papaulanin na lugar sa ating mga reservoir. Okay. Bukod po dun sa Angat Dam, meron pa po ba tayong mga nararanasang ibang mga critical na sitwasyon sa iba pang mga dams or mas okay naman po dun sa mga ibang dams natin? Sa ibang dams po, wala naman po problema. Ito lang pong hanggat medyo mababa. Alright. May iba naman po tayo ng konti, no? Itong mainit na panahon na nararanasan po natin ngayon, ito na po ba yung pagsisimula ng El Nino? Wala pa po. Sa June pa po makakonfirm yung kanyang Pero may mga indicators po na parang nasa El Nino time. Gaya po ng ano po yung mga indicators na nakikita natin ngayon? Yung sa temperature po dito sa may Pacific Ocean po natin. Doon po yung ino-observe yung difference ng temperature. So kung halimbawa ay nakikita po natin mga senyales na yan or indications gaya nga po ng nabanggit ninyo, posible po bang mas mapaaga pa yung pagpasok o pagsisimula ng El Nino? Hindi po. Sa June po madalas na every 3 quarters po madalas na yung confirmation nila kung El Nino na talaga yung po. Alright. Mga huling paalala nyo na lamang po sa ating mga kababayan, na especially yung mga nanonood po ngayon ng Balitang Hali. Ano po ba yung maaaring ibigay nating paalala sa kanila, lalo na po patuloy yung mainit na panahon na nararanasan po natin ngayon? As of now po, dahil sa summer, medyo pagtipid lang po ng konting tubig para po makaano po tayo bago makabawa sa ating mga reservoir na malaki yung ibinababa sa ating dams po. Alright. At syempre, yung patuloy po na pagdala ng mga panangga sa init, gaya ng mga payong para hindi po magkasakit. Opo. Alright. Maraming salamat po, Pag-asa hydrologist Jason Bausa.